was your reaction when this BL series was offered to you? Well, sa akin po, anong tinawag to ni Direk Shanti sa akin, sabi niya, Alin, pwede ka bang mag-BL series? Sinabi ko agad hindi, kasi, alam mo yun, first time ko sa acting kasi, first time ko sa project na ganito kasi I'm more on commercial talaga. Though gusto ko talaga yung acting simula una pa lang. Then sabi ko hindi kasi baka hindi ko kaya yung mga eksena o yung mga ipapagawa. So nakakaya naman kay Direk Sandy at sa lahat. So ayoko naman maging cause of delay kapag hindi ko mabigay yung gusto niyang emotion na ipapakita sa scene. Then sabi niya, attend ka lang ng meeting namin bukas. So pag-attend ko ng meeting, nagustuhan ko yung story. Sabi ko, ang ganda ng story. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng 1 week para pag-isipan kung go ako o hindi. And then after 1 week, binalikan ko sa Direk Shandy, sabi ko, sige, okay na ako. I-go ko na tong BL series na to. Kasi sayang yung opportunities. Gusto ko naman yung acting. So pagkakataon ko na rin to para mapakita yung kakayanan ko sa pag-arte. How about you, Marky? You know what? Sabihin ko lang, kahit sinasabi niya first time, parang hindi niya first time kasi sobrang galing niya, to be completely fair. Grabe yung yung mga one takes natin na sobrang emotional. It was very, very strong, and I'm just so happy to be working with Khalid dito sa series na to. And of course si of course si Direk Shandy was just an amazing director. He pushed us to be the best we could. And to be honest, initially in my head, kasi nag-stop ako umarte for a while eh. Since last year yung unlock namin sa Gaga Ulala, yan yung last acting project ko. Kasi nag-focus ako sa radyo, nag-focus ako sa media. And then nung I was the last person na tinanong, kasi nag-back out yung isang character, yung character ko originally, the person who was supposed to play my character. And sabi ko, sige, hanap ako ng time kasi Monday to Friday kami nag-radio. And because of this, actually, I was just so thankful dahil dito nag-springboard, may nakuha kong project na drag queen ang character ko. My Delivery Girl. My Delivery Girl, yeah. And then nakuha ko din because of My Delivery Girl, Arab Fashion Week. I walked for Hollywood Designer sa Arab Fashion Week. And because of that, I got a lot of opportunities that I can't really talk about yet for modeling for next year. So sobrang thankful talaga ako sa Love at the End of the World. Kung hindi dahil sa kanila, I wouldn't have been able to expand my media exposure. Kasi kung hindi, nag-focus talaga ako sa radyo, and now I just was able to explore different kinds of media. So salamat talaga kay Direk Shandy, and of course to my amazing co-star here, Khalid, for everything. Khalid, how was it working with Marky? Una talaga nung hindi pa kami nagkita ni Marky, nung sinabi pa lang na si Marky na yung magiging partner ko, kinakabahan ako kasi nakaka-intimidate si Marky. Kasi kilala ko na siya dati pa eh. Nakikita ko na siya, naririnig ko na siya. So parang nai-intimidate ako. Sabi ko, paano ko ba ito gagawin? Pero nung nagkatrabaho na kami, ang gaan. Ang saya yung katrabaho ni Marky, ang gaan. Walang arte, parang knowing na matagal na siya sa industriya, sa pag-acting, sa theater. So sobrang gaan niya, mapagbigay siya as an actor. At ginaguide niya ako minsan kapag may mga eksena na kinakabahan ako pag bed scene. Nagbibigay siya ng advice. Sabi niya, kaya mo yan, ganyan. Ang dami yung sinasabi sa akin na nakakatulong sa akin para ma-in character ko yung character na si Kaloy. Doon sa teaser pa lang, kumbaga napaka-sensual na ninyo. You were in white brief. Marky was nude. Nag-undergo ba kayo ng sensual workshop? Paano kayo nag-prepare para gumawa kayo ng mga intimate scenes? Actually, dahil late ako dumating, wala kaming masyadong workshop. I think nag-workshop sila. And since nag-back out yung
actor na dapat ako, hindi kami nakapag-workshop masyado. Pero I think dahil sa teatro, wala kaming pakay sa teatro eh. Kahit may scene ako sa Angels in America na dapat nude ako sa stage, naked. So, as in, for me, wala akong stress doon. Pero si Khaled, alam ko, since first times, he was just starting off in this aspect, I tried my best to make him feel as comfortable as he can. Kasi in our process sa teatro, it's for everyone. We try to be a community to help each other out for the greater good of the project. Kasi minsan sa TV or sa movies, may pride. Yung tipong, mas kilala ko or mas madami akong project. So, mag-aral ka na lang. And then let's work together sa scene. Wala nang practice. Pero in my understanding sa teatro, dapat we push each other up. Hindi hilahan pababa. So that's what we were trying to do. Yung clarification lang, para background lang. When did you start doing theater? Nakailang mga plays ka na? May napanood pa ako sa iyo once sa RCBC Theater, I think eh. Yeah, I've done 10 productions now. Mostly musicals, pero I did Angels in America with Sherry Hill, Art Acuña, and si Angeli Bayani. And then I've done other plays like Next to Normal with Jet Pangan, Menchu Lauchenko Yulo. Also some cutesy with Morissette, Camp Rock. Kung paano ako naging leading lady, which is spin-off, well, not spin-off, pero same universe as Shasha Saturna. Carlo Vergara is a writer. And so, Jersey Boys, I played Jersey Boys, mostly English theater. Pero minsan nagtatagalog din ako, Awitin Mo at Isasayaw ko sa Ballet Philippines. So, dahil sa pandemya, usually nag-focus ako sa teatro. Nawala na ako ng theater work at all. Yan yung passion projects ko eh. Yan yung nag-drive sa akin na maging actor. So, dahil nawala yun, medyo nawala yung emotions ko, yung feelings ko as an actor. Nawala na ako ng gana. But dahil dito sa Love at the End of the World, at for example, My Delivery Girl, medyo nabuhay yung love ko, yung passion ko for acting. Ikaw, Khalid, hindi ka ba sumubok sa theater? Mostly on background mo sa mga TV commercials? May once dapat na nakast na ako, pero dahil sa schedule, kasi nag Star Magic workshop ako, and then tamang-tama yung first play namin, yun yung time na graduation ng Star Magic. So mas pinili ko yung graduation ng Star Magic kasi minsan lang yun. So hindi ako nakapag-theater talaga. Alan, baka gusto mo nang magtanong. Anong background ni Khalid, Jerry? Saan siya nanggaling? Ano yung Star Magic? So taga-ABS siya? Hindi po. Nag-acting workshop lang po ako doon. Okay. So, more on commercial lang po talaga ako. Ano mga nagawa mo before itong Love? Sa acting po, wala. Pero commercials. Okay. So, first acting project mo to? Yes po. Wow. Tapos, ang daring mo na agad. Yes, sayang yung opportunity kasi maganda yung story. Oo. Oy, pakwento saglit. Ano bang kwento? Mag-i-end na ba ang mundo? Sorry, late ako. Ano character niyo ni Marky? What? Okay, so last 7 days to ng mundo. Okay. Last, parang so the world asteroid. Is ending. Okay. The world is ending. At caretaker ako ng isang blind, bulag na matandang gay man. Okay. And played by? I'm Arion Labios. Okay. Sobrang galing niya. Actually, this year lang siya nabulag. Okay. For years, actor siya. Yes. He's a real blind person. Real blind person. So first time ko makatrabaho ang isang bulag. And it was such a crazy experience kasi sobrang galing niya. Lahat ng sinasabi niya sa mga dialogues namin were so tago sa puso. Kasi galing sa memories niya, galing sa mga nararamdaman niya throughout the year. Kala niya mawawalan siya ng work and all. At
may mga scenes kami na sobrang emotional kasi ako yung first caretaker niya bago dumating si Khalid, bago dumating si Kaloy. Kasi And then, he's dying na eh. Okay. He's dying na. So that's why he hired Khalid. But why did you I won't talk much about it. Why did you leave him? Bakit nagkaroon ng kapalit? No. Just to join me. Para may okay. kasama. Dalawa na kayo. Okay. Dalawa na kami. Taking care of Renier is his character. Okay. Welcome, it's a very... Bixie! Ito na si Bixie! Hello, Bixie! Hi! Okay, and then, Marky, so magkakainlaban kayo in the process? Magkakainlaban kami. Pero yung first one true love ko talaga is si Renier. Who's to be that? honest. Yung the one I'm taking care of. Really? Okay. Yes, so I'm taking care of him. It's a different kind of love. Hindi sexual, but it's very parang father-son love. Okay. Ano kanya? Parang adopted son kanya or what? Something like that. Dating sexual. Ayoko din i-spoil. Okay. Baka may something sexual, pero okay. Abangan nyo na lang okay. yung storyline namin kasi it's part of the story. Pero essentially, it's 4 different couples. Kami yung second episode. Okay. Pero yung 4 couples have different stories and lahat sila are at the last 7 days of the world. Wow. Khalid, back to you, Khalid. Kasi si Marky, napanood na natin sa maraming ikaw, first time mo to, so yung audition, paano mo nakuha yung role? Yes, nagpag-go si Direk Shandy. Tinawagan niya ako, sabi niya baka gusto mo nga mag-BL series. So your friend? Tapos, yes po. Okay. Dahil sa kaibigan ko din na alaga niya. Sino yan? Si Mike Liwag. Okay. Yes po. And then, which is isa din sa cast. And then, nung tinawagan niya ako, inayawan ko, din sabi niya, maganda yung story, pakinggan mo lang. Tapos, nang nagpunta ako, nagandaan ako sa story, kaya tinanggap ko yung project. So, unang sabak mo, hubaran na kaagad. Talagang, mapangahas. Yes po, kasi... Ilan taong ka na, Khalid? 28 po. Okay. Yan talaga name mo? Totoong name mo yan? Yes po. So meron ka bang lahing, Arab or something? Yes po. Father ko is pure Arabian from Saudi. Pure Arabian, Jerry. In fair. Ako nasabi na ganyan kanina. Sorry. Inuulit na sorry. Ang dami niyo agad na pag-usapan. Ilang minutes lang akong late, ha? Okay, tapos Khalid, kamusta kamusta yung super, pinaka-daring mong ginawa dito, Khalid? Kasi nakita ko yung teaser, di ba talagang, sabi mo, pasukin mo ko? Gusto mong magpa-anal kay Marky? Grabe, ikaw palang bottom, ha? Char. Wala. Pinaka-daring, parang wala naman masyado. May kissing scene lang kami dito ni Marky. At naka-topless. Sandali, di ba daring yung di ba yun nga, parang gusto mo pasukin ka niya, so pinasok ka nga, di ba? How was that? Nag-print pa siya ron eh. Oo nga. Yung teaser po, hindi siya part ng ng movie? Na series? Spoiler! Spoiler alert! Kung pag-usapan natin yung series, so yung yung kissing scene namin ni Marky yung pinaka-daring. Kissing scene lang? Nag-expect kami ng more dahil doon sa teaser na yun. Well, may tanong ako, pasingit lang, Khalid and Marky, sila Rex tsaka Christoph, merong subuan ng daliri. Meron pa kayong pantapat doon? Anong sinubo nyo naman, Chuck? Yeah, may ganun bang level na sensuality yung role ninyo? Kasi pinag-usapan... Dito kasi sa amin ni Marky, bawat episode kasi may iba't ibang parang... Yung sa amin ni Marky, parang pure love kasi dito sa amin eh. So, ibig sabihin, wholesome kayo, Khalid. Medyo, may pagka ganun, mas focus dun sa, yung story, mas focus dun sa sadness. Dapat yan si Marky na lang tinanong ko. Parang naging wholesome tuloy nung ikaw na.
Dahil wala akong commercial na iniingatan, sabihin ko na lang yun. Okay. Sige, Marky, linawin medyo mo yun. well, for me, wala kasi akong echos, di ba? I'm very, okay. Yeah, we know. Open to expressing myself kasi yes. Wala naman akong, mga contracts. Yeah. So, so my character, personally, I have something na hindi ko pa pinakita. Panoorin nyo na lang. Talaga? So, mas... Sandali, linawin natin yan. Meron ka pinakita, Mark, na hindi pa pinakita before dito sa ano? Yes. No, sa any movie or series na nagawa ko. Yeah. Wow. So, abangan nyo na lang. Sandali, nagawa mo naman na mag-frontal before, di ba? Before this? Never pa ako nag-frontal. Wait, never pa. Okay. Kasi nag-member ako ng OnlyFans ni Marky, hindi siya pa nag-frontal. Di ba, Marky? Never. OnlyFans na ba or Patreon? Ano bang meron si Marky? Patreon. Patreon. Sorry. Nag-Patreon pala ako. Member ako. Sa Patreon kasi walang kahit swear words, bawal mag-post ng F word or whatever. Really? So hindi rin pwede yung nudity sa Patreon? Yeah, normally. Kasi pag nakita nila, mababan ka. I thought doon pwede yung mga ganun. Parang OnlyFans siya. Hindi pala? Hindi. It's ano more ba yun, for gamers. Ang clueless ko, Jerry. Oh, wait lang. So, and actually, yung Patreon ko, I initially created it for my TED Talk, which is for mental health awareness. And a lot of the money that goes from there goes straight to a mental health awareness campaign. So, advocacy pala yun. All the while, akala ko nandun ang mga kalaswaan ng mga ando mo pinopost. So, Marky. Kaya Alan, sinimula niya after niya mag-birthday. Okay. Yeah, dali, linawin ko. So, Marky, you said kanina, nag-frontal ka na sa Angels in America. Na play. Well, yung first part, walang frontal. I saw that. Hindi ko naman nakita yung frontal mo. Yung first part walang frontal. Yung second part meron. Nagka-COVID. May second part na so hindi pa dapat, yes. Hindi pa natuloy yung second part. It's 6 acts. Di pa natuloy. Okay. So, I saw the first. Matutuloy din yun. Wait lang. Napanood ko yung Angels in America. Gusto ko lang sabihin, ang galing ni Marky doon. Ito yung... Ay, salamat. Ito yung para kang Irish ba? Tama ba? May part din na Irish. May parang Irish. May 3 roles ako doon eh. Yung isa medyo Irish. Ang galing mo doon sa Irish guy. Katawang-tawa ako. Ang galing niya. Alam, ang galing mo doon. At saka na-mention mo kanina yung kung paano ako naging leading lady. Gusto rin kita doon. Yes. December 28 yung preview ng itong Love. Yes. Preview. Kailan mismo mag-drop? Ano? Kailan siya ipapalabas sa ba? YouTube? December 30. So end of the year din, ang end of the world. Yes. Okay. Balik tayo dito sa hindi pa na Marky, nalinaw yung according to basta sa kwento niya, parang wholesome pala to. Na-expect ko, ang teaser pa lang, parang ang halay na, tapos biglang ang wholesome. Naku, linawin mo yun. Paano to? Actually, more wholesome siya sa first episode. Yung first episode nila, Christoph, medyo... yung dilaan lang, ganon. Pero cute yung dilaan. dilaan. A little bit more. Cute yun. Pero yung sa amin, very emotional yung sex scenes. So, may passion. Kasi pure love siya eh. So, may passion yung sex scenes. Yeah. Pag pure love ba, hindi pwedeng malaswa? Okay. Pwede din. Kaya nga dun sa teaser na yun, actually, papanoorin ko siya dun sa episodes ng 4 different episodes. Well, yung start... Episodes. Yeah, 4 episodes. Four different characters, 4 different couples. Dun sa 4 na... Yeah. Then, yung 6 to 9, dun, kasama na kaming lahat. Nag-merge. Hindi naman merge, pero I mean... Nagkita-kita. Cut to cut. Okay. Cut to cut. Pero nga, based sa mga teaser na nakita ko, Jerry, parang ito yung papanoorin ko. Dahil ganun nga yung teaser, ang bongga na, di ba? Red band, di ba? Yung teaser. So, tapos ito, Alan, for your sake, ang nag-frontal si Nico Loco sa episode nila with Gold Aceron sa Dagat. Tapos may frontal din si Elijah Pilamor sa episode with Yam Mercado. Pero ang sinabi ni Direk Shandy, ang pasabog talaga na nahihirapan siyang i-edit dun sa may bandang ending na basta sama-sama na sila.
na kumbaga, yun na, todo na yon. O, sandali. Isa mo yung mga nag-frontal, so wala doon si Marky sa nag-frontal. Marky? You know what? Abangan nyo na lang yung series para malaman. Oo, pero sinabi mo kanina meron kang ginawa dito na hindi pa ginagawa, di ba? In the past. Yes. So abangan nyo na lang. Abangan kasi it's very para may surprise din. Oo, bakit tapos very to? Oo. Ba't yung iba na mention wait lang, Marky, ba't yung iba na mention ni Jerry, ibig sabihin gusto nilang i-press release na nag-frontal sila. Well, pero ikaw kasi hindi. meron na kasi pinalabas na nila dati sa mga ibang shows or mga kasi ako hindi ko pa ginagawa para may premium. Nag-frontal na sila before, Jerry? Sila Direct Shandy. Tapos yun yung bago pa lang nung pa sinabi na first frontal ni Nico Loco na tunay. Kasi yung previous niya, dildo yung ginamit. Dildo ba? Okay. Prosthetics daw yun. Oo. Prosthetics pala yun. Okay. So time, totoo na. Okay, kabang-abang naman pala si Marky. Mukhang may frontal talaga siya dito. Ayaw lang i-confirm Para abangan nyo na lang. Pero it's very Sense8. Very Sense8. Alam niyo kung napanood nyo yun. Yes. There are a lot of merging moments. Pero abangan nyo na lang yun. Pero bakit? Kay Khalid, ikaw na lang muna. Paano ka napapayag, Marky? Kung, di ba in the past hindi mo siya ginawa. Tapos this time parang naging open ka. Well, hindi ko naman sinabi na frontal. So, okay. Well, so hindi pa limaran frontal. That's why I'm saying. Okay. Basta, abangan nyo na lang. Kasi, promise ko kasi si Direct Bobby before sa Angels in America na yan yung first frontal ko. Okay. So, medyo, inaalagaan ko yun. Kasi, I promised my director na sa stage ako magpa-frontal first. So, Khalid. Si Khalid naman. Okay. Khalid naman, go. Si Khalid, anong meron pinakita dito? Topless lang ako dito. Ang wholesome talaga. Kung sandali, so, sinabi mo kanina, yung teaser, hindi yun wala yun talaga sa sa story nyo ni Marky dun sa sa episode nyo. Pero kung may gano'n na eksena, papayag ka naman, Khalid. Or ka talaga? Tweetams. Pag wala namang kita, okay naman. Pwede. Ayaw mo nang may kita? Pag may pagdaya, pwede. Ba't ayaw mong magpakita? Kasi hindi ko naman masyado, hindi ko pwedeng biglain masyado kasi first ko nga to, di ba? Okay. Unti-unti. Ibigay lahat. Unti-unti. Okay. So, dito, ang pinakita mo lang ay, topless. Wala mga papwet, mga ganyan. Yes po. Okay. O yan, may tatanong na yata si Bixie, si Bix. Go, ate. Alan Jones show na bigla. Siyempre, di ba? Siyempre, curious ako, di ba? Go. Pero Khalid, kasi kilala ko to si Khalid, nakakasama ko dati to sa taping. Khalid, yes. Kasi dati, di ba sabi mo parang you're into parang male to female characters na are yung mga ganong story lang. Pero paano ka napapayag ni Direk Shandy na gumawa ka ng BL or makipaghalikan sa kapwa lalaki? Ayun nga, nanghinayang ko sa opportunity kasi ang ganda ng story nga, ang ganda ng pagkalatag ng storya. So sabi ko, actually, humingi ako sa kanya ng 1 week. Sabi ko 1 week muna bago ako magsabi ng yes or no. Then pumayag naman siya. Sabi niya, sige, take your time. Kasi nga, ayaw naman niya din na mabigla ako. Ayaw naman niyang magsabi ako ng yes dahil sa nabigla lang. So umokay naman si Direk. Sabi niya, sige, bigyan kita ng 1 week. Then after 1 week, yung 1 week na yun talaga, pinag-isipan ko halos gabing-gabi. Parang sinasabi ko, worth it ba to? Maganda ba to? And then, after 1 week, sabi ko, okay, sige, game ako. Pumayag na ako. Kasi sayang, ang ganda ng storya eh. After doing it, worth it nga ba? After doing it, worth it, yes. Oo. Kasi naging proud ako sa sarili ko na nagawa ko na finally nagawa ko kasi may mga minsan kinakabahan ako pero nung tapos na lahat, sobrang sarap sa pakiramdam na nagawa ko. Kamusta yung unang experience makipaghalikan? Ito ba yung unang mong experience makipaghalikan sa kapwa lalaki? Kamusta? Yes po.
iniisip ko talaga yung character ko. Ayaw kong mapahiya sa director o ayaw kong maging cause of delay. So every time na may kissing scene na, nag-internalize na agad ako dyan. Nasa tabi na ako niyan. Sinasabi ko na hindi pwedeng mag-cut to or maging cause of delay kasi nakakahiya nga. Gusto kong ipakita kung ano yung nai-imagine ni Direk Shandy dun sa eksena. Gusto kong maipakita yun agad para somehow din mabib din naman si Direk Shandy at hindi siya magsisi na ako nga yung kinuha niyang isa sa mga cast. Pero so hindi naman, okay naman. Na hindi pero kumusta kahalikan si Marky? Hindi ka ba na awkward kasi Marky Strom yung kahalikan mo? Kamusta yung kanyang lobby? Nung una inisip ko awkward, kasi nga nakaka-intimidate, sinabi ko nga kanina nakaka-intimidate si Marky. Pero pag pinasok mo na sa isip mo yung character, hindi na, mararamdaman mo na yung character mo mismo din. Kamusta yung lobby ni Marky? Kamusta yung halikan? Okay naman, okay. Madalas itanong ni Bix. Grabe ka sumagot, ha? Bix, madalas mo itanong who is the better kisser? Si Khalid. Oo nga. Sino sa inyo mas magaling humalik? Si Marky o ikaw, Khalid? It's a combined effort. It's a try. Yeah. It makes magic. That's why ganda ng kapag napanood nyo yung music video namin, ang ganda ng kissing scene namin kasi it's very authentic. Marky, did you guide him dun sa kissing scene nyo? Yeah, kasi first kiss namin sa set. So sabi ko na lang sa kanya, you know what, just isipin mo na ako yung ex-girlfriend mo or yung girlfriend mo at this time. And then pag tinignan mo ako sa mata, I am the person that you love the most at the moment. And nag-work siya. I mean, substitution, nag-work siya in that aspect. At dahil 2 days yung most of yung chemistry work namin was the first 2 days, medyo nagawa naman namin ng paraan in the first 2 days to make it a very authentic romantic relationship. So, pero kamusta naman yung mga rapport or yung chemistry ninyo? Paano nyo pinagandaan? Okay. Paano ba? Normally kasi, pag baguhan ka, it takes a long time kasi ang daming, hindi ako maano. Pero, I mean, I've been in the industry for so long. I've learned how to guide women and men alike into finding out how to be comfortable. Kasi kailangan komportable ka. Kasi kung hindi comfortable at makita din ng mga audience yun eh. Kapag hindi komportable ang mga tao. May nagawa na ako na play hair. Every day, may hinahalikan akong bagong guy or girl sa stage. Pero since we allowed ourselves to feel the chemistry, it comes out very beautifully. Pero dapat walang awkward. Pag may awkward, kung may naramdaman akong konting awkward, sasabihin ko sa kanya, Khalid, relax ka lang, chill. Tapos, tutulungan ko siya ng konti. Sabihin ko, you know what, this is just 2 roles. We're playing 2 roles. We're creating a relationship on screen. Dapat maganda yung kalabasan. And of course, we're friends. So, na-develop namin yung bond as friends and as lovers sa scene. Sabi mo kanina frontal ng Marky dun sa hair? Hindi ako nag-frontal, pero lahat ng mga kasama ko nag-frontal. Kasi yung character ko hindi nagpa-frontal eh. Yung character ko is the pure character, Aquarius. Ako kasi yung bida dun eh. So, nung lahat nag-naked sa stage, ako sa harap, fully clothed pa rin. Long pa rin yung hair ko. So, yan yung final song ko sa Act 1. And then lahat sila nag-naked sa likod ko. Kasi it's part of the script eh. Yung character ko does not go naked. Pero kapag kailangan, I would have done it. Ano na, Bixie, yung question mo? Clarification ko lang yun eh. Kasi sabi niya kanina, Marky is into method acting. Pero paano naging yung immersion mo dito sa character mo dito sa Love at the End of the World? Okay, so may konting accent kasi yung character ko dito. So, kinausap ko yung mga Bisaya/Batanggenyo kong mga kaibigan. I told them to read the script for me para makuha ko yung accent nila ng konti. Hindi sobrang ganun yung accent ko, pero may fusion siya.
ginawan kong very less parang social, katulad ni Marky, very Pinoy. So in this particular situation, very simple-minded, representing all the good in the world. Very timid at times. Yung episode namin is very quiet as opposed to the other episodes. Yung episode kasi nila Nico is very loud. Yung sa amin is very still, lonely, quiet. Very parang kasi nasa farm lang kami. So very soft yung dialogues namin. So abangan niyo na lang. It's very very intimate yung episode namin. Kasi 3 lang kami. Isa nga dun sa kumbaga meron din kayong teaser na, kasi sabi mo nga ito, parang inspired ng Sense8. Tapos mga rin ang pelikula, trilogy ni Lars von Trier, yung sa Nymphomania, na may mga pictures na on the verge of climax. Di ba pinagawa kayo ng video na ganon? Yun yung sa promo ng ng Nymphomania na pelikula. Tapos dun sa movie naman na Melancholia, which is the title of the first episode, yun naman yung ending of the world. So, ikaw ba, kumusta Khalid, nung pinagawa ka ng video na supposedly mag-ejaculate ka na, nasa climax ka na. Kumusta yun? Nahirapan ka ba? Hindi. Actually, one take lang yun. Halos parang lahat kami one take lang. Yeah. At least scary mo naman yun. Parang kayo ni Marky, hindi naman problema yun eh. You know what? Sandali. Ginawa niya talaga yun, Jerry? So talagang... Hindi, lahat sila. Yung silang siyam. Acting lang or hindi naman totoo? Oo. Na yung mukha, supposedly. Kasi inspired yun ng sa Nymphomania. Maalala mo yung mga posters. Yeah. Ito ba yung kay Lars von Trier. Oo, si yung Hollywood actor. Shia LaBeouf. Oo. Trilogy niya yan on sadness, on... Yes, pinanood ko yung na yan. Yes, pero malayo naman yata dyan yung movie, yung nila, Jerry. Oo. Grabe yung name. End of the world. Okay, Khalid, Marky, 4 couples sa series na to. There are 9 episodes. If you're gonna go back in time, papipiliin ka ng different partner, different episode. Sinong pipiliin mo at anong episode? Let's start with Marky. No particular episode. Sige. But I would like to work again with Mike Liwag. We did a series together for Unlocked last year. Yes. And wala siyang pake. Okay. As a theater actor, wala siyang pake. Anything goes. Like, magdunyod siya, whatever. Ako din, magdunyod ako, but hindi na magpapakita ng frontal. But like the sex was more organic because we were able to really create the sex. He was a prostitute in the series and I was paying him for sex. So that was part of the story. With us, it's more emotional kasi with Khalid. But working with Mike kasi was just so easy because he has been in the theater world for a while. I have been in the theater world for a while. Wala kaming pake, essentially, sa sex scenes or sa kissing scenes or, sa dialogue. We'll practice until we perfect it. So I just loved working with him kasi napakahusay niya as an actor. And I'm so excited for you to see what he has done in this series kasi napakagaling niya. Napakagaling niya. Eksena kayo yung Mike dito na kasama mo siya sa frame? You'll see. We'll see. Okay. Pero yeah, may mga scenes na that we might see each other. Pero I won't want to spoil it muna. But it's si Mike is a friend and I want to work with him again in the future kasi I had a great time working with him. And Khalid also, I would love to work with him again as he explores more in acting and understanding his personality and his body. Khalid, ikaw naman. Ako naman, kung papipiliin ako ng episode, mas gusto ko yung episode nila Nico at Gold. At kung papipiliin ako ng character,
mas gusto ko yung character ni Nico kasi mabigat yung character namin pero feeling ko mas mabigat yung character ni Nico kasi nung binabasa ko yung script nila Nico, maski ako napapaiyak ako sa kwento nila at sa mga linya ni Nico kasi sobrang bigat at saka ang lalim ng pinagdadaanan at pinaghuhugutan ng character niya. So parang mas gusto ko yung ganun, yung may iyak, may sigawan, yung sobrang lalim ng pinagdadaanan ng character. Mas gusto ko yun. Kakayanin mo. Pero nakaw ba doon si Nico? Nag-frontal si Nico, kaya mo ba yun? Pwede naman. Kasi ba ang sagot ha? Kasi si Nico, sabi ni Nico, gusto niya yung role niya. Sabi ni Nico. Tapos, di ba may acting award na siya? So, yung gauge niya nung depth ng role, nag-swak dun sa, parang sa skills niya. Kaya gustong-gusto niya. So, ngayon sinasabi mo, gusto mo yung role niya. Kakayanin mo ba yung mga ginawa niya? Makakaya mo? Including yung frontal. Ano na? Including yung frontal. Feeling ko kakayanin naman kasi yung frontal ni Nico parang mas sobrang kailangan din talaga siya sa eksena. So ako naman pag may frontal at sobrang kailangan, pero pag hindi naman sobrang kailangan sa eksena, baka pwedeng kausapin yung director na wag na nating wag na nating isama to. So kay Nico sa character ni Nico, feeling ko kailangan ng story na may frontal si Nico. So, kaya ko ding gawin yun kung kinakailangan naman. Okay, so okay lang pala sa'yo pag okay yung role, no? Oo, pag sobrang kailangan din dun sa story talaga. Okay. Ako magla-last question na ako talaga ito ngayon. Ito na yung pinakamahaba nating session interview sa kanila. Usually, mga 1 hour 20 minutes lang eh. Di ba? Because of the honesty. Because of the honesty, diba? Yes. It's important to be honest and real. Kasi sometimes, medyo showbiz yung mga answers. Correct. Si Shandy bilang director, kumusta siya sa inyo? Ang ingay ng aso mo, Jerry. I loved working with Shandy. Shandy is collaborative. If you have suggestions, he will listen and he will expound on it. If he doesn't like it, iba-brush off niya and you'll know. Pero still, he will listen. And that is a great director. Collaboration. Kasi minsan kapag may director na medyo dictatorial, hindi mo din alam, it's true. Hindi mo din alam kung paano gawin yung mga gusto nila kasi parang sinasabi nila in their head, pero baka hindi mo kaya as an actor in your talent pool, wala kang ganon in that aspect. What do you call that? Your sensibilities as an actor, as a person, do not transcend what they're asking of you. So minsan, it has to be collaborative. It has to be two people talking and you listening to each other para makuha yung role ng maayos. Kasi kung hindi, minsan, makita mo fake yung acting kasi very dictatorial. In the head of the director, this is what they want. Pero minsan, pangit yung kalabasan kasi they wanted this, pero hindi kaya ng actor. So, I love working with Shandy kasi as a director, pinapakinggan niya yung actors niya, which is an awesome skill to have as a director. So, kudos to Shandy, and I would love to work with you again in the future. Alin? Yeah, sobrang bait ni Direk Shandy. Napaka-collaborative nga talaga niyang katrabaho. And then, kapag hindi niya gusto yung emotion nga na gusto niya na ini-imagine niya na hindi mo masyadong nabigay, ipapa-take to niya sa'yo. So, at saka ang dahil niya katrabaho, hindi ka masyadong kinakabahan kasi may mga director na pagkatrabaho mo, mas pinupush ka masyado kang pinipressure na ang dating tuloy, kinakabahan ka na, hindi mo na tuloy mabigay yung acting mo, yung tamang acting. Kasi nga kinakabahan ka na mapapagalitan ka, ganyan. Pero siya, hindi, talagang pinaparamdam niya sa'yo na sige, gawin mo yung gusto mo, tapos pag hindi ko gusto, sasabihin ko sa'yo. So, sobrang bait. Hanggang katrabaho ni
Direk Sandy. Invite them na Yes, so yan. Manood kayo ng Love at the End of the World. Sobrang ganda ng storya. At itong BL na to, kakaiba sa mga BL na nakikita nyo. Kasi ito, end of the world na siya. And then, may sadness, may kaba. Ang daming emotion na mararamdaman nyo kapag pinanood nyo itong Love at the End of the World. So, ayun. December 30 na siya sa Gaga Ulala. Marky. Okay. Hey guys, watch out for Love at the End of the World coming out on Gaga Ulala on December 30. That is our New Year's special for all of you. 9 episodes to, directed by Shandy Bacolod. And of course, abangan nyo yung love team namin ni Kaloy and Mark, Khalid and Marky. And that will be coming out very soon. So watch out for it. Thank you, Marky. Thank you, Khalid. Sumasabay sila sa putukan. Yes. Sumasabay sila sa putukan sa bagong Putukan taon. na. Oy, thank you. Oy, salamat. Oy, lalo si Marky. I think parang isa to sa pinaka-revealing mo na interview. Ang dami mong na-share. Thanks. Oo nga. No, kasi I've had a few interviews like this year, especially with si Manila Luzon and stuff like that, and of course si G3 San Diego. Yeah. Where it's just time to be more inclusive and understand each other, and love each other for who we are, not put each other down. Let's try to be accepting and it's time to rule the world. Time to be ourselves. Let's not Ang dami kasi bagong projects ni Marky. Diba? Daming work. Kaya timely. I'm blessed niya, diba? It's actually ever since I become more honest with who I am, ang daming pumapasok na work. No, ganun siya yung so thankful. Yung king of Gaga Ulala. Okay. Siya yung number 1 sa Gaga Ulala. Wow! Talaga. I think that's true. No, before Marky, I never knew Gaga Ulala. I became Gaga Ulala subscriber because of Marky. Actually, no, sila yung nagsimula eh. They were the very first. Yeah. Thank you, Marky. Kay Direk Yeah, and at least, it opens people who want to watch LGBT content from all around the world. I mean, I have people messaging me from Africa, from South America, from the States, from Europe, who all watch and are impressed by the stories that we told sa Unlocked, and hopefully from the stories we tell sa Love at the End of the World, because this is a beautiful series which will encompass the BL world, make it a different world to live in. Yes, thank you.